Nanindigan ng kampo ni Senator De La Rosa na dapat paliwanag ng gobyerno legal na proseso kung isusuko man siya sa ICC. Mayan na una sa lahat, nasa na nga ba si Senator De La Rosa? Yan din ang tanong ng marami sa atin, Jiggy, nasa na nga ba si Senator Bato de la Rosa? Pero ayon sa kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, naniniwala siyang nandito lang sa Pilipinas ang senador. Pero nanindigan siya na hindi niya nakakausap ang kanyang kliyente at ang tanging nakakausap daw niya ay ang pamilya ni Senator Bato de la Rosa. Bago naman yan, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na naniniwala silang nasa Pampanga lang si Senator Bato, bagay na inalmahan ni Attorney Torion. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Baka ginawa naman yun para mabulabog si Senator Bato at mag-move kaagad at mamonitor na nila. Ang tawag namin yan, bluff. Jiggy, maging ang PNP, no, sinasabing wala silang impormasyon kung nasaan o kahit anong sighting kay Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko rin si Senate President Tito Soto, natanong ko siya at ayon sa kanya wala pa rin daw silang komunikasyon ni Senator Bato hanggang ngayon. Wala rin daw paalam kung siya ba ay leave na o absent na hanggang sa end of the year. Alam nga natin, hindi na siya nagpakita simula nung mag-resume ang session noong November 11. At tinanong ko rin Senate President Tito Soto kung paano kung mag-surface sa Senator Bato at piliin na magkubkob o magtago sa loob ng Senate building. Dahil alam natin, hindi pwede ang kahit anong arrest kapag ang senador ay nasa loob ng Senate premises. Bagay na hindi na sinagot ni Senate President Soto. Jiggy? At mayan, kung hindi nakakausap ni Attorney Torion si Senator De La Rosa, paano nila pinag-uusapan yung magiging legal strategy nila? Ang gusto ngayon, Jiggy, ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, magkaroon ng clear-cut guidelines mula sa pamahalaan, gayon din sa Korte Suprema, paano ba yung proseso ng pag-implement ng ICC warrant. Ano? Gusto rin daw malaman ni Senator Bato kung ano yung kanyang mga karapatan sa ilalim ng ating batas. So ano ba yung batas na yan? Yan yung Republic Act 9851 o yung Philippine International Humanitarian Law. Ano? Wala kasi yung IRR, kumbaga walang paliwanag kung paano ba ini-implement yung pag-surrender o pagsuko sa isang Pilipino papunta sa isang foreign entity gaya nga ng ICC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Torion. Presumably, yes, if the judicial processes would be clarified, as to what would be his rights if he would be surrendered. Nilinaw din ng DOJ, Jiggy, na hindi na kailangan ng IRR dahil nga self-executing daw yung batas na yan. Kung matatandaan natin, Jiggy, yung batas na yan, yung International Humanitarian Law na yan, ang naging basihan din ng pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ng DOJ, Jiggy, na hanggang ngayon wala silang natatanggap na warrant of arrest mula sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Jiggy. At meron bang mensahe yung ibang senador kay Senator De La Rosa? Nakausap ko si Senator Robin Padilla na colleague at malapit na kaibigan ni Senator Bato de la Rosa at para sa kanya, bagamat wala nga raw silang komunikasyon ni Senator Bato for 2 months already dahil yung last daw niya nakausap si Senator Bato, September 28 pa. Pero tinanong ko siya, may mapapayo ba siya sa kanyang kaibigan? Sabi ni Senator Robin Padilla, wag na wag daw susuko sa mga banyaga gaya na lamang ng ICC. So yan lamang ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.